Ayan na mga kagala, update tayo dito. Shoutout kay Sir Daming Daan ha. Ano muna tayo ngayon, pass muna tayo sa tag neto, yung ating Davao City Tower tourist o tour guide, no. Ano muna tayo ngayon, awat muna tayo sa pagiging tour guide dito sa Davao. Kumbaga ano lang muna, update lang kung ano nga ba itsura dito sa Rojas Night Market or Rojas Avenue. Tapos time check kayo tayo ngayon, alas 5 ng hapon na, alas 4 pala, 4:45. Ano meron? Kasi na ha? Ay, kuanday ron no, kanang gusto ka ni anniversary. Alright, no, so kaya pala, so it's ano pala na update tayo ng anniversary. Medyo ano siya, medyo malungkot to na betsa pala kasi yan na nga 2017 March September. So ginugunita ngayon yung yung naganap na Davao City bombing. So ito yung ngayon, no, ganap. So City Government of Davao. So akala ko yung pila ay siya, mga pagkain, may mga maninigay na mga foods. Alam naman natin talaga, no, ito sa Pilipinas kapag may mga pamigay ay may pila. Nakalimutan ko pala, ito palang mga to ay mga empleyado, mga tenant, no. Orange is pagkain, tapos blue is parang saan yata yan sila, sa mga RTWs, no. Yan lang. Tapos anong araw ba ngayon? Sa, di ba, Biyernes? Ba't parang walang estudyante? Mayroon naman. Time check tayo, ha. Anong oras na ba ngayon? It's 4:58. So meron tayo dito mga highway patrol group. Meron tayong mga police. Meron tayong mga task force Davao and the police auxiliary. Ba't parang masyadong estudyante, no? Papakita ko lang sa inyo mga kagala anong ganap. Parang update ba. Hindi man siya live pero dito real time, no. Pagka tapos natin mag-vlog, update upload din kaagad. So update din talaga siya, no, literal. Hindi yung vlog ngayon tapos bukas pa natin i-upload. So hindi na siya update. Okay. So parang parang medyo napatagal ngayon yung tawag nito, installment sa yung pag-i-install ng mga tolda nila pagtatayo. Meron naman daw, tinanong ko naman yung yung police kung meron pa rin bang mga night market ngayon. Meron naman daw. So isa to sa nakalungkot na araw ng Davao ngayon. Kasi so yun, no. So tapos sa pala, no, hinabol ulit tayo ng tag nito, PF or police, no. Kasi chinek yung bag natin. Kasi yung bag natin lumigiwang, mabigat, no. Mukhang may mga bagay may mga daladalang tawag nito, nabibigat na baka diba, hindi ganoon naman sa Davao. Meron tayo ditong tinatawag na Davao culture na kumbaga parang magiging vigilant, no, at all times. So may event man o wala, talagang hindi lang mga pulis na pupulisan yung ating alerto. Pati rin tayo mga Davaoenyo, no. So it's an obligation for everybody na maging magbibigay magmamasid talaga sa paligid-ligid, and mag-observe, be observant kumbaga. Yun, siyempre napapansin ako nung police na yung bag ko nga ay mabigat. Kasi meron akong alam niya, ito uulitin ko. Although hindi ko man siya i-disclose sa inyo kung ano yung channel na nilaraan ko. Pero ang dami, no. I have 6 channels. Tapos yung isang channel na to is wala, hindi ko na siya ginagalaw. Like, hindi ko na siya minamanage. Like, andyan lang naman siya. Hindi ko na siya binubuksan. Hindi ko na siya na-update. So itong Galada Explorer, so ito yung ating talagang masasabi na rin natin parang source of income, no. Kumikita ho tayo dito. So, salamat sa inyong mga nanonood.
nag-skip man kayo ng ads or hindi, as long as nanonood kayo tapos nagbigay pa kayo ng thumbs up button, yung like ba, kiniklik nyo pa yung like button, so malaking tulong yan for YouTube earning, no? So kumikita itong channel na Gala the Explorer, tapos meron pa akong dalawang channel naman na malapit na rin siyang mamonetize. Yung isa ay although hindi siya related pero sa sa pagiging gala, pero parang hindi siya hindi siya hindi siya contradict, no, or hindi siya yung kumbaga parang magiging sideways or side trip na rin siya ng pagiging gala. Tapos yung pangatlo namang channel na yan na nga din, isa rin sa mga hilig ko rin ng mga gawin sa buhay. Yung mga akin ding mga interest, no, na kaso nga lang alam ko rin naman na magiging interest niya rin naman siguro, just in case lang na i-share ko yung channel na to, pero hindi ko siya ihahalo dito sa Gala the Explorer kasi nga kailangan kong maging consistent, kailangan kong manatili sa pagiging gala, no. It's all about gala, explore, and updates and guides, parang gano'n, no, guide, kahit hindi naman talaga tayo legit na tour guide, basta sharing of experience lang ako lagi sa mga napupuntang lugar o sa lugar kung saan ko kabisado at pamilyar. So yun, no, 2-3 channel. So yung 3 channel na yun, meron pa isa pang-4. 4 pala. So, di ba 6? So, may pang-4 pa. So, yung pang-5, medyo hindi ko na muna siya trinabaho, no? Kasi hindi siya, hindi siya pang syudad, no? Hindi siya pang ganitong lugar. Kailangan niya sa mga bukid, kailangan niya sa mga gubat, gano'n, no? So, medyo siya, time, talaga siya, no? Kailangan niya ng oras, kailangan niya talaga ng, demanding siya sa time and location talaga. So, ito kasing gala, itong pangalawa and pangatlong channel, at pang-4 ay dito lang kasi makikita sa dito lang din sa city proper, no, mga places and mga tourist destinations kung meron man tayong mapuntang tourist destination. Tapos ngayon, ang 1 is Gala the Explorer, channel number 2, channel number 3, and channel number 4. Yung 3 na yon required yun ng mga equipment like mga tripod stand, mga ganun, mga camera stands. Required niya ng mga materials, no, para mabuo yung content. Unlike dito sa Gala the Explorer, ang dadalhin ko lang kahit cellphone lang, no, 2 cellphone lang, yung aking pang hotspot na cellphone, tsaka to pang vlog. So bali okay na ako doon, no, makakagawa na tayo ng content, makakapag-upload na at makakapag-engage na ako sa inyo. Ako ay makakapagbigay na ng update sa inyo, no, sa lugar na pinupuntahan natin. Makakapag-share na ako ng content. 2 cellphone lang, wala na, 2 cellphone, charger, ganun. Kasi di ako gumagamit ng gimbal, di gumagamit ng mga selfie sticks. Kung ano-ano pa mga gamit. Basta, lang, kamay lang talaga. Tsaka, eto, cellphone. So, yun, balikan natin yun. Paano ko natakil up yung ba't ko na-extend yung pangalawa, pangatlo, pang-4 na channel. Kailangan siya ng mga equipment, no? So, ito yun, no? Yan, pakita ko lang. Ayan. Meron akong dalang bag. Sa bigat kasi nito. So, hindi nakakapagtaka na itong mga traffic, mga security personnel dito sa Davao, lalo dito sa Rojas Avenue, talagang hahabulin ako ng mga to. Oo, talagang hahabulin, at syempre para titingnan yung bag, kasi ang bag ko talaga mabigat siya. Tingnan, kumbaga hindi siya yung magaan lang yung laman. Talagang alam mo may estimate mo, may estima mo siya, no, sa malayuan pa lang na parang ang bigat ng bag niya, parang may mga battery, baka may mga liquids, may mga pampasabog, kung ano-ano pa. So it's quite alarming, no? So which is good yun, napakaganda kasi hindi sila na-intimidate, which is very good yun, no, na lumapit or mahiya or matakot na baka magalit tayo or matawag nito yung ma-offend, no. Kasi naramdaman ko rin naman yun kay Sir Police kanina na lumapit ka sa akin. Hinabol niya nga ako. So, syempre, tinawag tapos hinabol kasi medyo napapalakas yung lakad. Tapos, nung paghabol niya sa akin, syempre, so akala ko so yun. Ayun pala, bag. So, yung bag. Tinignan niyo ulit. So far, so ilang minuto na pa tayo nag-vlog. So, sa loob ng 9 minutes na pag-vlog, nakatatlong beses na tayong chinik up yung ating bag. Yan, yan, i-check up yan mamaya. Yan si ma'am. Yan yung bag niya malaki. Yan, panigurado, checkpoint yan. Titignan niya ng pulis. Kasi mabigat, no? So, ganyan mga bag dito sa Davao, kahina-hinala, mga backpacks, bubuksan talaga yan. Kahit nga mga bata, no? Mga batang estudyante, mga babae pati. Talaga binubuksan yung bag, binubuksan, tas yan tinitingnan.
Ito sa akin, hindi naman ako nagulat, pero parang nakalimutan ko lang pala na, ay, nga pala, bag ko pala. So, ako natawa. Sabi sir, pasensya na, wala problema, ganun talaga yun. Pasensya na sir, ano lang, na titingnan lang. Ganun lang naman ang mga bagay. So, parang, ano pa sila parang trabaho nilang gagawin yun. Pero, andun pa rin yung kanilang sense of parang nakahiya, no? Nakahiya man, pero wala silang choice kundi gawin yung mga ganung bagay. Kailangan lang buksan yung bag. Diba? Malay ba nila, diba? Wala, despite sa itsura na, diba? Hindi ko naman sinabi na itsura ko ay hindi mukhang makagawa ng kasalanan o makagawa ng ng krimen. Kasi sabi nga ng iba, mukha ko daw, ang mukha ko daw ay yung wala pang krimen pero suspect na. Yung mukha ko daw nga talaga wala pang crime pero suspect na. Kaya yun. Okay lang yan joke lang din naman yun. Maaaring totoo magawa, ganun naman talaga basta wag lang manghusga. So looks can be deceiving, no? So kung sino pa yung mga anghel ang mukha, mga pagmumukha, no? Yung hindi makabasag pinggan, sila pa pala yung mga kriminal. So ako hindi ko naman sinabing hindi ako maging kriminal, pero siyempre ayaw ko rin. Ayoko maging kriminal, no? At parang tatanggalin ko talaga sa option. Wala sa pagpipilian yan, no? Never. Ayoko talaga. Kumbaga, God forbid, no? Wag naman sana maging kriminal. Kasi yung pagiging kriminal natin, di naman talaga natin sadya yan, no? Nagkataon lang talaga na wala tayong choice kundi lumaban kasi naipit na tayo, di ba? Na corner. Pero siyempre, mas isipin natin yung mundo ay mas malawak, no? Mas malapad. Kaya wag nating wag sana dumating sa punto na maging kriminal tayo, kasi pag maging kriminal, makulong, wala, sisikip yung mundo natin. So paano na yung pagiging gala natin, di ba? Mahirap yun, gala ka tapos sa kulungan, di ba? So paano mo di ba, torture yun, parusa yun sa sarili. Yung gusto mong pumunta, sumakay ng mga bus, sumakay ng mga jeep, mag-aeroplano, sumakay ng mga tricycle, pajak, sumakay ng barge, barko, kung saan namang mga means of transportation gusto mo i-experience sakyan, kasi nga galaga nga, no? Gusto mo talagang mag-explore. Nakulog ka kasi naging criminal ka. So yan lang, bali ako yan nakahanga, no? So good job sa mga kapulisan talaga sa Davao, yung ating mga security personnel dito, yung ating mga otoridad, kasi hindi talaga sila nagpapayasan ng trabaho. Magalit yung taong ma-offend ako, ma-offend, basta bubuksan nila yung bag mo, titingnan nila. Tapos nakakahanga lang kasi, di ba, in a nice manner. Hindi sila yung entitled, hindi sila yung partida, sila authority, pero hindi sila masungit, hindi sila matapag, hindi sila mayabang. Basta napaka tawag nito, low-key, no? Yun lang mga gala, bali pinapakita ko yung lugar dito. Oras tayo, time check, no? Alas 5 ng umaga, hapon. Bali alas 4:55 tayo nag-start mag-vlog, tapos ng alas 4:55 natapos ang alas 5:09. So ito yung ganap dito. Bali ako nagtataka lang, nakagulat na bakit walang or nakaka-surprise, or parang hindi ako sanay ba, no? Na wala ganitong oras, alas 5 na makulimlim na, pero wala pa ring magdidilim na, pero wala pa rin nakikita mga nakatayong mga tulda, no, ng mga magtitinda. Kasi yan pala, andyan pala si Mayor Basti kanina sa site kung saan yun ginanap yung parang paggunita, no, pag-alala sa September 1, 2017 tragedy. So Rojas Night Market bombing. So yun lang siguro mga kagala, thank you for watching. Next ating papakita sa inyo mamaya yung yung galaw ng mga tao dito, mga sasakyan, mga jeep. Kung gaano nga pa kadami ang mga sasakay, magtatakbuhan, mag-aagawan ng upuan, no, sa mga jeep, mga sasakyan pa uwi. Gayong patapos na yung klase, ibig sabihin ba weekend, no? So Biyernes. So I have to say bye-bye and ingat.